Ah, yung sa nagsama.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin para sa misang ito ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni Teresa Fer and family para sa biyaya ng buhay ni Trevor James, para sa mabilisang paggaling ni Dionisio Panlilio at Leonardo Chantenco, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Wilfredo Jose Pelobelio, Fermina Lardin, Rosario, Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Gideon Paje, Jonicia Padayhag, Adelaida Pangan, Manfred Walter, Erna Engling, Cristino Epefania, Angelito Nito, Annalyn Tanoy, Rufo Jr. and Sr., Jenny Cesar, Andy Almeda, Efren Feliza Celsa, Father Ramoncito Vicente, Father Simplicio Esteban, Father Felix Labios Jr., Father Apolinario Lezada, Pedro Aguilos, Raymunda Aguilos, John Constantine Cordon, Jose Macalino, Luisito Calayeg, Benvenido de los Reyes, Eustaquio Lamigo, Leticia Lacerna at Rodney Lacerna. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng pandaigdigang misyon at linggo para sa mga bilanggo. Ipanalangin natin ang tuluyang pagmulat ng mga mata ng mga nagkasala sa batas at sila'y magbagong buhay. Mamulat din sana ang mga mata ng lipunan sa katotohanang bagamat nasa piitan ang mga bilanggo, nananatili pa rin silang may dignidad at may kakayahan pa rin silang magbagong buhay. Ipanalangin din natin sa misang ito ang mga kababayan nating nagmimisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Maging mulat din tayo bilang mga binyagan na kaisa din tayo sa misyon ng pag-ibig ni Jesus sa mundo. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo ay nasa 30 linggo sa karaniwang panahon at upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay hinapin at nakahirapan na iyong iligtas. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nakaranas ang mga Israelita ng matinding paghihirap sa pagkakatapon nila sa Babylonia. Ngunit ayon sa propeta Jeremias, ililigtas sila ng Panginoon at ihahatid sila pauwi sa kanilang talagang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Kagawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binghit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Sa ikalawang pagbasa, dahil nakibahagi si Jesus sa ating kahinaan noong siya'y naging tao, siya ngayon ang ating maawain at dakilang tagapamagitan sa harapan ng luklukan ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Sa bawat dakilang saserdote, pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ay mahinain. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya ay maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring hamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po.
nalubig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya, at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ano ang gusto mo or ano yung gusto mo? Yun po yung tanong na lagi kong naririnig sa aking ama pag malapit na yung Pasko. Noong bata po ako, yung ama ko pong nagtatrabaho sa abroad ay nagtatanong at tumatawag po sa aming magkapatid at tinatanong sa amin kung ano ang gusto naming matanggap na regalo. So kami po ay nagsasabi sa kanya ng gusto namin at kanya namang pinapadala. Minsan po yung mga regalo ay nauhuli, minsan after Christmas na po, dahil po sa layo sa distansya ng pagpapadala, ng pinapadala niya. Nung ako po ay lumaki na, namulat po yung aking mata at akin pong napagtanto na bukod po sa physical na gift, physical na regalo o material na bagay na binibigay niya sa amin. Aside po yan, kalaki po noon ng regalo na yon ay ang kanyang pagmamahal. Kasama po doon yung sakripisyo niya na lumayo at magtrabaho sa ibang bansa, na mawalay sa kanyang pamilya para po may bigay yung pangangailangan namin. At naging misyon niya na po sa amin na mahalin kami at bigyan po ng magandang buhay ang kanyang pamilya. So po, yun yung misyon ng aking tatay na na mahalin po kami, na magmahal. Sa Ebanghelyo po na ating narinig ngayon, nakita din po natin yung pagmamahal ng Diyos. Nakita natin kung paano niya pinagaling si Bartimeo na isang bulag na nakakakita. Ibig sabihin, hindi lang siya nakakita hindi lang siya nakakita physically, pero naisama na siya sa wider community. Kasi po yung mga bulag ay nadidiscriminate po sila nung panahon noon. So makita po natin yung misyon ng Diyos na nagmahal, na minahal. Hindi niya na po inisip kung sino si Bartimeo, kung anong nagawa niya. Bagkus,
tinugunan po niya yung pangangailangan ni Bartimeo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanya. Ayon po sa research, ang mga Hudyo noon, naniniwala po na kapag ikaw ay isang bulago, may mga physical deformities, may mga like bulag, pipi, or bingi, na may mga physical deformities ka, ikaw ay makasalanan, o yung parents mo, yung magulang mo ay makasalanan. Kaya namana mo yun. Pero si Jesus, hindi niya tiningnan kung makasalanan man si Bartimeo, kung ano man ang ginawa ni Bartimeo. Bagkus sinabi niya lang, pumayo ka, magaling ka na. At bakit gumaling sa Bartimeo? Kasi nanalig siya. Nanalig siya. Yun lang kailangan. Nanalig siya sa Jesus na gumaling. Na magalingin siya ni Jesus. Ito pong pagmamahal ng Diyos, yan po yung sign po, yung senyales na ito po yung ginawa ni Jesus kay Bartimeo ay sign po na mahal tayo ng Diyos. At kahit ano man kalaki yung ating kasalanan, minahal pa rin tayo ng Diyos. May kukumpara ko po yung pagmamahal na yon sa nakilala ko pong isang ama nung ako po ay nagtatrabaho. Bago po ako pumasok ng seminaryo, nagtrabaho din po ako sa abroad. Ang buhay sa abroad, baka sa inyo po may nakapunta na po ng abroad dito, malungkot po yung buhay doon, malayo sa pamilya, maraming adjustment sa culture. Minsan po pag day off po ng mga Pilipino, lalo na pag linggo, nagkikita-kita po, pumunta sa simbahan, kumakain, nag-celebrate ng birthday. Sa pagpunta ko po ng isang okasyon na na-meet ko po, nakilala ko po yung isang ama doon na may 5 anak sa Pinas. At nag-usap kami at sinabi niya po sa akin, alam mo kapatid, kahit na nagbubulakbol yung anak ko, kahit napasawa yung anak ko, kahit hindi sumusunod sa utos ng kanilang nanay, but still, minahal ko pa rin sila. Pinapadala at binibigay ko yung mga pangangailangan nila, yung gusto nila, kahit na pagkatapos kong ibigay man yon, yung mga regalong yon, kahit hindi na sila bumalik at magpasalamat sa akin, patuloy ko pa rin silang minamahal at bibigay ko pa rin kung ano yung gusto nila. Kasi mas malaki yung pagmamahal ko sa kasalanang nagawa nila. So ganun po si Jesus, ganun po ang Diyos natin, na minahal po tayo kahit makasalanan po tayo. So bilang anak po ng Diyos, ngayon po at sabi po ng ating commentator na ngayon po ay linggo ng pandaigdigang misyon, World Mission Sunday. Inaanyayahan po tayo sa World Mission Sunday, sa linggong ito, na ang ating misyon ay magmahal. Magmahal po sa ating kapwa, na mamulat ang ating mata, na makita po natin at mahalin ang ating kababayan, ang ating mga kamag-anak, kaibigan. Sa ngayon po, ito po yung mission natin. Actually, World Mission Sunday, nire-recognize po natin yung mga misyonero po natin, mga kapatid, lalo sa ibang bansa, Pare Madre line po, na nagtatrabaho para mapalaganap yung mabuting balita. Pero ito po hindi lamang po sa kanila yung mission. Ang mission po ay tayo, may mission din po tayo bilang isang ina na dapat na ang misyon ay magmahal at mag-alaga sa kanyang mga anak at asawa, bilang isang tatay, bilang isang anak. Yun po yung misyon natin, na magmahal, na mahalin po yung ating kapwa. Ngayong pandemya, mahirap po tayong gumalaw at mahirap pong mag-reach out. Pero baka po pwede po natin itanong din sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, ano ang gusto mong mangyari? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Kasi baka hindi lang naman po humingi sila ng material na bagay o pera, baka naghihingi din po sila ng suporta. Minsan, ang tao kailangan lang po ng kausap. Minsan, ang tao kailangan lang ng tagapakinig. Minsan, kailangan lang ng pakikiramay. Sapat na po yun sa iba. So, gawin po nating misyon ang magmahal. Piliin po nating magmahal at magpatawad, kaysa mag-judge, ay marami siyang kasalanan, so ayaw ko siyang mahalin. Piliin po natin magmahal, kasi anak po tayo ng Diyos. Anak po tayo ng Diyos at nananangan ng Espiritu Santo sa atin. Iyan po yung mensahe na
na gusto ng Diyos sa atin na magmahal tayo gaya niya. Kasi pag nagmahal po tayo sa iba, minahal na rin po natin yung Diyos. Salamat po. Magsitayo po. Sumasampalataya sa Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom ng mabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang Mahabagin upang palayain tayo sa pagkabilanggo sa kasalanan at tanglawan ng ating puso at isip. Buong tiwala tayong pumiling, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, ipagpatuloy nawa nila ang misyon ni Jesus na mulatin ng bawat tao sa kanyang dakilang pag-ibig at pagliligtas. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, makita at ipagtanggol nawa nila ang dignidad at karapatan ng mga binabaliwala ng lipunan tulad ng mga bilanggo at mahihirap. Manalangin tayo. Para sa mga bilanggo at mga biktima ng krimen, ang liwanag ni Kristo nawa ang maging daan nila sa pag-unawa, pagpapatawad at sama-samang pagkilos sa pagbuo ng Kristiyanong sambayanan sa lipunan. Manalangin tayo. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo nila at samahan sila ng aming at mga suportang material. Manalangin tayo. Para sa mga pumanaw, lalang-lalo na ang mga kaluluwa ni Juana Jimenez, Ricardo Jimenez Sr., Romualdo L. de Guzman, Eduardo Buco Sr. and Jr., Melanio Buco, Ramoncito Buco, Marlon de Guzman, Apolonia de Guzman at Romulo de Guzman, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan, kapiling ni Kristo. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, itulot mong makita namin ang panaghoy ng mga kapatid naming lubos na nangangailangan. Sa tulong ng iyong grasya, nawan sila sapagkat anumang gawin namin sa kanila ay ginagawa na rin namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Maaari na pong magsuko.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikanarangal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinuko. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyaw ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ka ng kabanalan ka sa pamagitan ng Espiritu, may banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, ginawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, at tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mga simbang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, nagbaratulamin naming obispo at ang tanang kaparian. Alahan mo rin ng mga kapatid naming nahimday na may pag-asang sa muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kanunugan. Kaawaan mo at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, sa nasa na kanyang tapat na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwanawan namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal magpuray sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ng aming maraming pagkakasala. Paglabad mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Mapapalad tayong inanyakan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus, our hope, life from the dead. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo tayo sa mandali. Magandang umaga po. Para po sa mga nagnanais ng sobre po, para po sa misa para sa kaluluwa, maaari po tayong lumapit at makipag-ugnayan po sa mga volunteers. Yun lamang po, maraming salamat. Papasalamat din po ang clergy ng Diocese ng Lipa sa lahat ng mga nagdasal para sa aming ginanap na retreat mula ng Lunes hanggang Biyernes. Pagkatapos po ng pagpapadala ng Missionary Society of St. Columban kay Father Guangqiu sa atin, ngayon po ay nasa Malate na siya ngayon. Ngayon naman po ay pinadala tayo ng isang diakono, si Reverend Albert. Palapakan po natin siya. Magandang umaga ulit po sa inyo lahat. Ako po si Reverend Albert Balbastro from the Missionary Society of St. Columban or Columban Fathers po. Ako po ay taga Iloilo Province at kasalukuyan po akong na-assign po dito sa St. Therese of the Child Jesus Shrine sa Subic, Zambales po para paglingkuran ng ating simbahan. Ito po ay para sa aking preparation for my presbytery ordination sa next year po. So, nandito po ako kasama ninyo at kinagagala ko po kayo makilala. Sana po ay magkakakilala po tayo. Maraming pong salamat. At bilang pasalamat natin sa Diyos sa nagdaang linggo, magsitay na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos sa Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Thank you.